kami dito sa UP Tacloban, feeling namin, nung nagsimula yung klase, at ngayong magsisimula na naman ulit for the first semester ng AY 2014-2015, parang parehas pa din kung ano ang kalagayan nung second semester, nung pagkatapos humagupit si Typhoon Yolanda, ganun pa din, parang kung ano makikita mo dito ngayon, ganun pa din yung nakita mo noong January 26, 2014 dito. Kung nagkaroon man ng mga pagbabago, very minimal lang siya. Hindi yung dun talaga sa mga facilities, hindi talaga dun sa mga classrooms, dun sa mga nasira talagang mga buildings dito. Hindi pa siya naayos, hindi pa din nasisimulan. Kahit sa pagsisimula pa lang or makikitang concrete na paggawa, wala pa din makikita. Napakarami ng consultations, napakadami ng promises, sabi daw, okay na, sabi daw, may budget na, sabi, i-rehabilitate ang UP Tacloban. Ilang beses na yan nasabi, since February, nung summer break, nung last day of classes, nasabi na din yun, nung latest na consultation, nasabi na din na i-rehabilitate lahat. Pero, wala pa din kami man nakikitang rehabilitation. Wala namang masyadong pinagbago kasi pumunta din ako dito nung end of February. So, wala namang masyadong improvement, sabi nga ni Sean. And then, for me parang kahit na ang dami-daming consultation na naganap, wala kasing concrete laid out plan na present pa din. Na kahit nag-air out na ng grievances yung estudyante, yung kawani, yung guro, wala din namang action na nararamdaman. Kung sabihin man natin may plano, mabagal lang dahil sa bürokrasya, bakit hindi gawa ng paraan ng admin bilang kontrolado naman ng BOR yung lahat ng nangyayari sa system? Bakit hindi nila gawa ng paraan para mapabilis at maramdaman ng mga tao dito sa grassroots level kung ano yung planong sinasabi nilang meron? Kasi yung maririnig natin, for example, mga taong nasa Diliman, yung maaaring yung marinig nyo or malaman nyo na okay na may plano, may nangyayari, or may progress na nangyayari. Pero kung tanongin nyo sa ground zero or sa taong andito, syempre magkaiba yung alam at magkaiba yung punto de vista na matatanggap nyo. So, kung yun yung alam nila, sana makorrect yun na hindi naman talaga ganun ka tangible yung mga nangyayaring promises and all kinds of improvement na binabanggit doon. Well, for the students, wala namang problema for the students. Kasi madali lang naman, it's easy to contact different student councils and ask for help. Because as students, we really observe the one UP spirit and gusto namin protektahan yun. But when it comes to administration and the bureaucratic processes here in UP, talagang walang one UP, kanya-kanya. UP Visayas, UP Diliman, UP Los Baños, wala. More than UP Tacloban, mas kawawa talaga ang SHS Palo kasi wala talaga, until now, wala talagang nangyayari sa kanila. If naging system-wide response yun, if orders came directly from the BOR, if the BOR was even interested in helping UP Tacloban, siguro it would have been much easier, napakadali ng process. Bilang yung BOR, understandably, they're still under the government. So, parang, yun, limited pa rin tayo ng budget. It all boils down to that na parang, kung isipin mo, i-compare mo yung revenue ng Visayas at ng Diliman, di dapat nga naman, in the first place, walang revenue na pinag-uusapan kasi budget dapat ng government yung nag-come in that kind of disaster, di ba? So parang, hindi lang naman kasi UP, good for us because we have a UP system at that, na kahit watak-watak, there is a UP system. Pero paano yung state colleges dito na nasira din like EBSU, LNU at ano pa, 'di ba? Hindi naman limited to UP students at hindi din limited to us, UP Tacloban students yung nangyari. Everyone was affected. Tapos ngayon pag-uusapan pa nila na kasi ganito lang yung revenue na meron kayo. So this is the budget you have to work with, 'di ba? It's very hindi siya tama at all levels. And second of all, I said it before nung Lantern Parade and many would remember at hanggang ngayon I'll say it again na nauubos kasi yung empathy and charity. No matter sabihin natin na
sobrang golden ang heart ng lahat na hindi nawala yung spirit ng Pinoy na tumulong, ganon, ganyan. Pero hindi natin maipagkakaila na sana kung nag-come in yung sustainable plans in the first place, na hindi tayo umasa sa charity. No one ever said na masama yung charity. It's just that masyado tayong umasa doon na hindi na natin tiningnan, especially the admin, na hindi na tiningnan yung sustainability per se, na ngayong wala na yung free lunch, ngayong wala na yung alumni na help. Paano ngayon yung mga estudyante? Kasi hindi mo naman ma-assure na yung parents nila got back on their feet, di ba? Kasi related siya eh. Parang di mo naman masasabing, oh, bilang may free lunch kayo last sem, okay na kayo ngayon. Eh, paano yung mga taong kahit boarding house, wala ganun, di ba? So, issue pa din siya na revenue na hindi naman talaga dapat, at yung sustainability nga, na dapat nag-focus tayo doon. If you roam around Tacloban, it's still the same. Yun nga lang, nalinis na siya. May mga nagsimulang mag-ayos ng mga bahay nila. Pero, generally, sira pa talaga siya. Hindi pa siya maayos. And recently nga, di ba, nagkalalabas pa lang ng master plan ng rehabilitation. That took so Master long. plan of rehabilitation. Ano bang hinintay natin? Siguro, it all boils down to priorities of the government. Ano ba talaga ang mga priority ng government natin? Tignan natin, ano bang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng ating Pangulo? Ang pag-prove na constitutional ang DAP. Kailan nag-speech na ba ang ating Pangulo about kung ano na nag-update ba ang ating Pangulo? Ano na ba ang nagagawa ng gobyerno natin ngayon for the Yolanda's chicken areas? Dinidiscuss pa ba sa Congress? Dinidiscuss pa ba sa Senate? Ano na ba ang ating gagawin? What are we gonna do about the Yolanda's chicken areas? Priority pa ba natin sila? Pero we don't see that at all. Ano na ngayon ang nasa news? Wala na. DAP, PDAF, is it constitutional or not? Ngayon nga, term extension na ang usapin, di ba? Term extension na, you're hoping for a term extension and hindi mo nga naayos ang pagsasaayos ng mga naapektuhan ng bagyo dito. Ako pala si Sean Kemp Capuchon, Student Council Chairperson ng IPI Tacloban. Ako si Arian Villegas, so Tindog spokesperson. Anak ko, na